All right mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Welcome back dito sa ating Simply Talkies Vlog. All right mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And welcome back po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. No, maraming salamat po sa pagsuporta ninyo, pagtangkilik at pagsubaybay sa ating mumunting channel. May God bless us all, may God bless our country, may God bless the Marcos administration and protect it from the forces of Kampon ng Kadiliman and their minions. Saglitan lang natin mga kababayan, ito pong si Senator Bato, the authentic puncher de la Rosa. At ito pong si incoming senator ang nagbabalik na si Tito Soto. Okay, so kasi mukhang may nalaman po siya mga kababayan. Itong si Escudero, he is so despicable. Oo, alam nyo po yung moving Despicable Me? Buti pa yon. Buti pa si Despicable Me, may puso, no? May alam, matalino. Okay? Even though na evil doer sila, may puso pa rin pala na gumawa ng mabuti. Itong si Chis Escudero, yan ang totoong despicable. May puso pero hindi alam gumawa ng tama, no? Kasi po mga kababayan, niloko niya ng husto ang taong bayan. No, binarubal niya po, dinribol nila ng husto, niloko niya, dinilay niya ng dinilay ang impeachment at may nalaman po talaga si Tito Soto. Sa simula pa lang talagang ginago na tayo ni Chis Escudero. Okay, so ito namang si Bato mga kababayan, ito na muna ang sinmulan na natin. Itong si Senator Bato, authentic puncher de la Rosa, ay happy po, no? Bakit? Aside sa na-re-elect siya, siya po ay may ginawang pagsasaliksik at siya po ay nagbasa-basa. At sabi niya, napagtanto niya mga kababayan, na confident siya na itong impeachment trial ni Sara Duterte ay mababasura because of technicality. Hindi daw po ito pwedeng mag-crossover sa 20th Congress. Yan po ang napag-alaman di umano ni Bato kasi lalabag po ito sa konstitusyon. Kasi dapat sa isang Congress lang daw, dapat hindi pwedeng maging dalawa. Hindi pwedeng itawid sa new Congress. Dapat tapusin doon kung saan pumasok yung impeachment case na yan. Ha? So, mga kababayan, sinasabi nilang lalabag sa batas, no? Sa saligang batas, the 1987 Constitution. Ganon din po ang sinasabi ni Senator Francis Tolentino. Nalalabag ito sa batas. Mga gunggong pala kayo Ngayon, ini-invoke ninyo yung paglabag sa saligang batas. Bakit hindi nyo sinabi yan kay Escudero, Francis Tolentino, Bato, authentic puncher de la Rosa, sa inyong Senate President? Bakit hindi nyo sa sinabihan noon na, oy, i-convene mo na ang impeachment court? Bakit nyo kaagad sinara ang inyong session dahil mas nauna pang sundin ang inyong Senate rules kaysa sa saligang batas? O di ba kayo ang nag-violate? Nakinabang kayo sa ginawang kagaguhan ni Chis Escudero. Hinayaan nyo si Chis Escudero na siya ang maghari-hari diyan sa Senado. Siya ang mag-take lahat ng blame, pero party pa rin kayo ng blame kasi wala ni man lang ni isa sa inyo na kumontra. Lalong-lalo ka na Tolentino, abogado ka rin naman. Hindi mo in-explain sa kanya, dapat i-open yan dahil sabi sa saligang batas, the Senate shall forthwith proceed upon receiving the impeachment. Yung impeachment case na ipinorward sa inyo ng HOR noong February 5th. Kaso ang pinorthwith ninyo, yung immediately ninyo without delay, ay without delay ninyong isinara ang session ninyo at naghihiyawan pa kayo, 'di ba? Ibig sabihin nagkampihan kayo, nag-agree kayo na wag talakayin yang impeachment na yan. So walang forthwith sa inyo.
ang forthwith sa inyo ay without delay kung paano kayo makakapangtarantado ng taong bayan. Paano nyo gagaguhin ang mga mamamayang Pilipino. Di ba? Oh, nakakahiya lang. Tapos si Bato, sabi niya, hindi naman ako abogado, pero nagsaliksik ako at napag-alamang ko na matitechnical ito. Yun daw yung opinion niya. Nakuha mo lang naman yan kay Tolentino Di ba? Oh, matitechnical daw mga kababayan, hindi na. Bakit kasi hindi nyo pa i-open yan? Ang sabi ng inyong amo gusto ko ng impeachment trial para naman linisin ko ang pangalan ko. O ba't hindi nyo hayaang linisin ni Sara Duterte ang pangalan niya? Right now, in the minds of the majority of people, the 88%, based on the SWS survey, 88% gustong makita siya na harapin niyang impeachment trial, hindi yung isi-shield nyo siya. Diba? Mga gonggong pala kayo Kayo ang nagbibigay, kayo ang mga konsentidor. Bakit ayaw nyong ituloy? Ha? Wala nang kokontra, ituloy na yan. Ha? Gawin ninyo ang mandato ninyo ng mga mambabatas, ang dami nyong dalan. Ibig sabihin, pinoprotektahan nyo lang si Pusit. Hindi porket yung, hindi pwede, lalabagan namin ng saligang batas Unang-una nga ulitin ko, para ako paulit-ulit dito, para akong si Eden Santos dito Paulit-ulit kong sasabihin, kayo na ang unang lumabag ng batas. Dahil nga sa salitang Senate shall, and the Senate shall forthwith proceed. Ano na lang yung bato? Ibig sabihin, babaliwalain nyo na yon, yung Article 11 Section 3.4 ng Accountability of Public Officers. Ang sasabihin nyo lang ay hindi pwedeng mag-cross kasi masisira tayo, malalabag natin ang saligang batas. Diba? Tali-talino lang bato. Kung ano lang kasi ang convenient sa inyo, yun lang, convenient para maprotektahan si Sara Duterte, hindi siya mapahiya. Diba, Marco Heleta? Ha? Bakit patitigilin ang impeachment para hindi mapahiya ang mga pro-impeachment? Kayo ang kahiya-hiya. Kaya nyo pinapatigil kasi malalaman nyo na kahiya-hiya, karumal-dumal ang ginawa ng tukmol ninyong Vice Presidente. Diba? O ngayon mga kababayan, ito pang natagpuan ni Tito Soto. Ayon sa kanyang source mga kababayan, upon receiving the article of impeachment from the HOR, nung ipinorward na sa kanila nung Secretary General ng HOR, ang ginawa pala ni Escudero, itinengga lang. Hindi niya kaagad ni-referred sa Committee on Rules ng Senado, the Senate Rules Committee. Dapat pala, immediately, sabi ni Soto, pag natanggap mo yan, i-refer mo yan sa Senate Rules Committee. Hindi pala. Kaya nga sabi ni Tito Soto sa politiko, grabe. Grabe yung pagdidelay ang ginawa ni Escudero. Wala siyang moral ascendancy mga kababayan bilang isang senador at bilang abogado. Dapat matanggal siya, madisbar siya bilang abogado dahil binaboy niya ang konstitusyon. Tapos binaliwala niya yung hindi pagpo-forward ng article of impeachment na natanggap niya sa HOR sa Senate Rules Committee. Talagang tinengga niya. Ang ginawa niya, nag-press con siya ng nag-press con. Ganito kasi, hindi naman pag sinabing forthwith, agad-agad ikukumbin ko kaagad. Naka-recess kami. Wala kaming session. Dapat pag ikukumbin ng impeachment trial, dapat may session. Diba? Ganon po yung palusot ni Escudero. Ang dami pa. Hindi naman sinabi pag forthwith, ganito. Pero pagdating sa LEDAC bills, priority, ano pinagkaiba ng forthwith sa priority? Diba, wag mo kaming gaguhin, hindi naman kami mga bobot tangan tulad ng mga didisit na hindi nakakaintindi ng simple word of English. Tapos may Google search naman na pwede mong tanungin, ano ang definition ng mga yan? They are both the same. Diba? Hindi porket abogado kayo, paiikot-ikutin nyo kami. Ang tawag sa inyo, mga abogadong gago, matalinong bobo, tukmol ka. Escudero, tukmol ka. Biruin mo, ano na lang nabanggit ni Tito Soto? Grabe. Grabing pangbababoy. Tama ba yung word ko? Hindi. Grabing pangbaboy. Pangbababoy ang ginawa ni Escudero. Talagang diniflect niya ng diniflect, dinelay niya ng dinelay, dinribol niya ng dinribol, hanggang sa ito ay magkaroon ng sinasabi lang constitutional crisis. Tapos itatakbo yan sa Supreme Court
ng mga Duterte Black kung papayag na ituloy ang impeachment sa 20 Congress. Gagawin nila yan to continue delaying the justice, yung karapatan ng malaman ng taong bayan kung ano ang ginawa ni Sara Duterte na pandarambong. 'Di ba? Ayaw nila sila ang mapapahiya. Hindi ang pro-impeachment, hindi ang taong bayan. Kayo ng mga Duterte Black at Duterte minions ang mapapahiya. Dahil mamaya magkasabit-sabit na parang etat ang mga depensa ni Pusit. Alam nyo, may ginawang mali si Pusit, pero dahil malaki ang pagkakautang na loob nyo sa mga dutae, ayun, para kayong mga puppet, para kayong mga asong nakatanikala, no? Sunod-sunuran lang sa sasabihin ng Duterte, 'di ba, Robin? Si Robin, asong ulol yan ng Duterte. Sabi niya, wala kasing utos sa amin na i-contempt ka. Biruin mo. Hindi talaga siya evidence-based. Hindi siya rules-based, kundi kung ano lang ang sasabihin ng Duterte sa kanila, yon ang susundin nila. Good soldier sila Tagasunod lang sila. Wala sila nito. Yung pagiging senador nila ay senador para lang sa Duterte. Yung po sila, they are a puppet. They are being pulled by a string. Ito, igalaw mo, itaas mo kamay mo, iliko mo yung ulo mo, ganun ka. Ganun po ang humihila ng string, ang nagko-command ay ang mga Duterte. Diba, Robin Padilla, sinabi mo yan during the time na yung may hearing tungkol dyan sa pagkakaano ni Digong sa Interpol kay General Torre na ngayon ay PMP chief. Diba? Walang utos kasi sa amin na i-contempt ka. Pero hindi mo sinabing hindi ko kasi makitaan ng kung anong batas ang nilabag mo. Hindi. Ang sabi mo, walang utos sa inyo. Ganon din kayo, di ba? Ang ginagawa nyo ngayon, mga kababayan, kaya grabe. Ikaw, Escudero, takot na takot ka ba kay Sara Duterte? Yan ang tanong sa iyo ni Representative Sendanya ng Akbayang Party List. Takot na takot ka o animal ka, di ba? Mga gunggong talaga, lalo na si Escudero. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.